So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest match of the year, mga kahombre ko. The biggest suntukan. Suntukan! The biggest clown. The biggest clown. The biggest chief ng PNP. Palakpakan sa Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pulis na yan! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na tayong part 1, mga kahombre ko, ukol sa naging hamunan ng isang boxing match between Mayor Baste Duterte at General Torre. Nalaman naman natin na nagsimula ang lahat ng ito sa pamamagitan ng isang panayam ni Acting Mayor Baste. General Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap po nga yung tatay ko eh. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero gusuntukan tayo. Arap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan ang talaga ginagawa mo. May 3 minute response ka. May nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Nagsimula ang init ng ulo ni Baste dahil sa pag-aresto ni General Torre sa kanyang ama. Alam naman natin lahat yan, mga kahombre ko. Umentra at sumagot naman si General Torre. Pero tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Charity daw ito, charity boxing match para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi naman ito sineseryoso ni Mayor Baste at hindi binigyang komento sa kadahilanang inaakala nitong nagbibiro lamang si PNP Chief Torre. 55 years old po si Torre at si Baste naman ay 37 years old. Habang lumilipas ang panahon, painit po ng painit ang issue. Sa pamamagitan, lalo sa pagtupad ni General Torre sa kanyang pangako, kung saay kumakalat na sa media na siya'y naghahanda para sa upcoming match nila ni Baste. Okay? Nag-e-ensayo siya at pinakita po yan ng media sa ating lahat. Dahil dito, nagulat ang mga netizens at nagbigay komento rin naman sa ipinakita nitong ensayo. Walang hangin si Torre. 1 round lang ata to, timbog. First requirement, drug test both. That move won't last for 12 rounds. Just real talk. Too late to be a boxer, Sir Torre. At your age, I suggest save your knees from possible injury. Dahil dito, nagbigay na rin ng iba't ibang mga komento ang mga tanyag na tao tulad nila Senator Ping Lacson at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Hindi ko alam kung matutuloy, son. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung matutuloy. Kung matuloy man, good luck. Isa din dito, mga kahombre ko, ay si Attorney Larry Gadon. Mga bobo! Ikaw, bobo! Putang ina mo ka! Grabe! Ginang ina mo! Kung sa ay hinayag nito ang kanyang interes na maging referee sa nasabing laban. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Sa sumunod na araw ay nag-upload po muli si General Torre at nagawa nitong mag-jogging sa kalagitnaan ng bagyo. 10 laps po
ang iniikot niya sa oval ng PNP. Now, mga kahombre ko, ito daw ay daily routine, no, ni General. Sabi ng mga nakapaligid sa kanya. At dahil dito, nagawa ng magbigay ng mensahe ni Mayor Baste. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Kung seryoso naman daw tong si Torre, ay dapat tanggapin ito ang kanyang kondisyon. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Ayan po ang kanyang gusto, no? Isinasuggest para sa upcoming nilang match. Ang dami niyang gusto pero wag niyong kakalimutan. Siya po ang naghamon. At yan sobrang saklap mga kahombre ko, no? Ikaw ang naghamon, tas ikaw yung maraming ginugusto. Ano yun, man? Ikaw yung maraming request. Hindi ba dapat ikaw yung naghamon, dapat game na agad? Diba? Usually, ganun yun, ha? Kung sa tapang lang, mga kahombre ko, para sa akin, ganun yun. Napakarami po naging kondisyon dito at hindi maganda sa image ng mga Duterte. Ito, nangyayari na to. Pacman versus Barrios, result draw. Torre versus Duterte, result drawing. Dami mong kondisyon, ikaw yung naghamon sayang ang tattoo. Di naman talaga sisipot yan. Still remember ng hamunan niya ng barilan sa Luneta. Si Carbonell, nagpakita ba yan? Saka siya dapat ang una magpa-drug test, di ba? Ikaw naghamon, tas ng pinatulan, nagbigay ka pa ng kondisyon, aray ko po. Kumakalat din ang balita na ang boxing ring ng kanilang magaganap na laban ay inaayos na sa Rizal Memorial Coliseum. Ayan po ang mga imahe, no? Sa boxing place na yan, sa Coliseum. Ang Games and Amusement Board ay nagawa na ring magbigay pahayag sa nasabing laban. Now therefore, be it resolved, as it hereby resolved, that the GAB, upon the request of the participants, shall recommend a qualified and accredited referee to officiate the Torre versus Duterte boxing match, and direct its medical personnel to be on hand to assist the participants should the need arise. Nagawa ring magbigay ng isang komento dito ng kapatid niyang former mayor na si Pulong Duterte. Ayon sa kanya, pumirma raw muna ng isang waiver si General Torre. Baka kasi mapatay ito ng kanyang kapatid sa magiging laban. Papirmahon sa siguro na itong kalaban kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, nanapot sila dahilan. Papirmahan, magterminarmahay sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Ayun nga lang, ito yung pinakamasakit na part. As of July 25, lumabas na rin ang balita na si Mayor Baste ay nagawang lumipad papuntang Singapore base sa info ng Bureau of Immigration. Kasama po na dito ang kanyang pamilya. And it's very, very sad na makita ang mismong naghahamon na parang naduwag. Walang Bisaya ang duwag. At kung hindi man po siya tutupad sa kanilang naging usapan, well, sa kanyang gusto, actually, grabe, baka po, for the first time ever, makakita tayo ng Bisaya na duwag. It's incredible. Kasi ulitin ko sa inyo, naghamon ang isang bata sa maedad na. Pinalagan, biglang umatras. Hindi po siya okay. Kasi lalong-lalo na para sa akin, no? Huwag na tayo sa politics, ha? Wala tong politics. Wala tayong pake sa politika. Dito lang tayo, between them two, no? Ang laban, between them two. Bakit nadadamay kung sino-sinong tao? Parang yung ginawa ko sa sunugan. BS yun, Gets nyo? Hindi ganon. Dapat, lalo na matured na mga tao tong mga to, may mga katungkulan. So dapat, hindi kayo ganun kaisip bata tulad ni MG. Usually, yung mga ganyan, talagang personalan, me versus you. That's it. Wala na. Huwag na tayong mandamay na iba't ibang mga tao. Bakit magpapa-drug test pa? Pero it's okay na magpa-drug test between me at yung kalaban ko. Pero yung iba, bakit? Why? Anong kinalaman nito sa suntukan yung dalawa?
Ewan ko mga kahombre. Ang PNP ay nagawang maglabas ng isang poster ng full match card na mangyayaring charity boxing match nila Mayor Baste at General Torre. Grabe mga kahombre, napatindi po nito. Nakikita natin na laban to para sa nasalanta. Ayan po ang fight card. Ang mga kasali po dito ay mga pulis. Just for fun and for charity. Para makatulong ang butihing si General Torre at si butihing Mayor Baste Duterte sa mga nasalanta ng bagyo sa NCR. Okay? All ticket sales for this boxing event are final and non-refundable. The organizer doesn't guarantee the attendance or participation of any specific fighters, including those scheduled for the main events. In the event of non-attendance or withdrawal of any participants, no refunds will be issued. Kasi hindi tayo sure kung may a-attend nga ba talaga or whatsoever. Kung merong isa sa kanila kahit main event na hindi a-attend, wala na tayo dyan, di ba? At least, may isang salita si General Torre. No, di ba? Doon tayo, ha? This is due to the charitable nature of the event, as all proceeds will be donated, ito yung pinakamaganda, to support designated charitable causes. By purchasing a ticket, attendees acknowledge and accept these terms and understand that changes to the fight card do not constitute ground for a refund. Mga kahombre ko, huwag nating idamay ang political dito, ang politika. Merong mga memes or kung ano-ano man na political issues, pero jokes lang yan and nakakatawa lang yan, props, alam nyo yun. Pero ito mga kahombre ko, huwag nating idamay ang politika sa laban ni Mayor Baste at ni General Torre. Ito between them two. Tandaan nyo, tayo nag-aargumento dito between two being. Hindi dahil sila may katungkulan. Huwag na tayo sa ganun. Baste Duterte, Torre. Yun lang. Yan lang ang usapan natin. Mga kahombre ko, si Baste naman po talaga ang naghamon. Hindi naman si Torre. So, pinalagan lang siya ni Torre. Yun lang yun. Pero syempre, ang gusto daw sana ni Baste, without gloves, at suntukan na lang kung saan-saan. Para sa akin, mga kahombre ko, hindi ganun yun. Kasi kung gusto mo talaga na magdurugan, magwasakan kayo, syempre dapat safe kayo. Better sa boxing ring. Diba? Nandun na lahat. May medics, may ganyan. At doon, magkakakitaan talaga sino ang malulupaypay. Pero yung kung saan-saan lang, walang boxing glove, kalokohan yon mga kahombre ko. No sportsmanship. Pangit yun. Pangit yun. Mas maganda sa ring magkatapos at sa ring kayo magkaayos. Yun lang yun. Yan naman talaga yun eh. Tas nakatulong pa kayo sa tao. Di nagkaintindihan din. Di ba? Hindi ba mas okay yun? Maalala rin natin na naglabas ng isang pahayag si Mon Tulfo ukol kay Baste. Baste, nakakahiya ka. You brought shame to the Bisayans of Mindanao that have produced the Ilaga, a hastily organized Ilonggo group that bravely fought the Moro rebels in the 1970s. Kung sabagay, ang iyong hinamon ay Ilonggo na taga Mindanao din. Oh my God. So lahat po pala ng katapangan na kay General Torre na kumbaga, di ba? Pareho kayong Bisaya, pero umatras ka kahit ikaw pa naghamon. Lumabas din ang iba't ibang mga clip ng nangyaring live noon ni Baste. Kaso lang, kinat po ang live noon. Sa kadahilan ng kumakalat na si Mayor Baste ang naghamon ng suntukan, ay pinabulaanan niya naman ito. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabobogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Suntukan, boxing match, di hamak naman na mas okay ang boxing. Tama? Suntukan! At safety, mapapanood ng lahat. Sino ba talagang malakas? Sino ba talaga ang matapang? Di ba? Suntukan! Di hamak kaysa suntukan. Ano to? Away bata. Yun mga kahombre ko for me. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Para sa akin, hindi. Kasi mga kahombre ko, una sa lahat, hindi pwedeng walang gloves kasi grabe naman yun. Sobrang dangerous na yun. Dapat may gloves para sure tayo, safe. At kahit papano, medyo lumabas yung pagka-professional nyo. Huwag naman tayo dun sa grabe naman, di ba? Walang gloves. Ang pangit naman nun, mga kahombre ko. At walang camera. Paano walang camera? Lagi kayong nag-iinsultuhan sa harap ng camera. Di hamak naman mga kahombre ko na magandang nagsimula ito na may camera, matapos din to na may camera.
Dapat kita ng mga tao yung kahihiyan. Ganun naman talaga yun eh. Yun naman yung essence nito eh. Lagi mo siyang pinariringgan. Si General Torre naman sumasagot sa'yo. O ngayon, ayun na, pumalag na siya. Bakit hindi kayo umattend dito? Diba? Yun ang problema. Sinabi rin nitong, hindi pala siya available sa Sunday. Kundi Tuesday siya pwede. But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag job mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Lumabas na rin ang mga balita na ang mga pulis ay nakarating ng maaga sa nasabing venue. So, nakita natin na ready talaga sila. At naganap na po yung laban via Facebook Live. Suntukan! 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 At as of now, hindi pa po nakikita si Baste. Kasi si Baste po ay mukhang ng ibang bansa. At ang sigaw ng mga tao ay bring him home. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maghuhulog ako dito, tapos meron tunog. Okay, tignan natin kung anong tunog. Umuwi ka na bakla. Wala ako sa posisyon para mag-comment ng kung ano-anong masama sa kabilang panig at sa isang panig kasi magkaaway po yan sa politics. Pero again, tayo nasa gitna lang at hindi natin sila ginajudge bilang mayor at chief of police, kundi bilang siya si Baste at siya si Torre. That's it. Yun lang yun mga kaombre ko. Kayo, ano masasabi nyo? One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.